To look a lot like Christmas. Hello guys! For today's tutorial, Christmas tree and angel cake topper yung i-share ko ngayon. At yung height nito is around 5 inches kasama na yung star and then yung kanyang base. Yes, maliit lang ito. Tamang-tama din para ngayong Christmas season. And para sa ating medium, gagamit tayo ng Sugar King fondant white, red, and then black. And syempre, yung ating Sugar King colors. Para sa ating materials, kailangan natin ng floral wire gauge 16, floral tape, dust, rolling pin, cutters, and then scissors. Ayan, mamimigay tayo niyan mamaya. So, abangan nyo. And syempre, yung ating scissor tools, shapers, and then, ng ating hook. Ayan. Then, para sa ating structure, prepare natin yung ating floral wire gauge 16. Actually, dalawa yung ginamit ko kasi dapat lalagyan ko siya ng pa, pero hindi ko na siya nagawa kasi nga maliit lang yung ating angel. So, okay lang na isa lang na floral wire na gamitin nyo. And para sa ating Christmas tree, kailangan natin ng 120 grams na green fondant. And then, insert natin yung ating stick or yung ating floral wire. Okay lang naman na barbecue stick yung gagamitin mo kung walang nakalutang or nakalipat na angel doon sa top ng ating Christmas tree. Ayan, then cut natin yung leaves gamit yung ating scissors. So, ayan. Kunin lang natin or cut lang tayo na parang mga triangle para mag-add texture tayo doon sa ating Christmas tree. Ayan, hanggang maubos natin or malagay natin lahat ng leaves or textured yung ating Christmas tree. Ayan. And then next, para sa ating base, 20 grams na brown. Ayan. Then, add lang tayo ng textured gamit yung ating sugar shaper. So, lagay lang tayo ng mga lines dyan. Okay. Okay, then insert natin or i-attach natin siya doon sa ating tree. Alright. Then, next, gamit tayo ng star cutter and then yellow na fondant. And cut tayo or cut out tayo ng star na shape. And then, i-bend ko yung pinaka-top natin. So, dito magpo-fall yung ating angel. And then, i-cut ko din yung ating star. Ayan, para doon natin siya i-attach sa ating pinaka-top. Gagaya ng ganito. Alright? So, i-fix lang natin siya na ganyan. Alright. Then, para sa ating dress, kailangan natin ng 6 grams. So, blue yung ginamit ko. Pwede naman kayong gumamit na kahit anong kulay ng dress para sa ating angel. And then, insert natin siya doon sa ating structure. So, mapapansin nyo, yung dito sa may lines na or sa ating floral wire na nakakonect sa star, doon magpo-fall yung sleeve niya. Okay, so itong kinukuha ko, yun yung pinaka neck niya. So, ganyan yung ating peg. Alright, then, 3 grams para sa ating sleeves. So, para na to sa left and right. So, dinivide ko lang siya sa dalawa. Then, attach natin yung sleeve dun sa ating wire or yung dun sa structure natin. So, ganyan. And then, dito naman. Then, attach natin naman yung kabilang sleeve. So, ayan. Magaan lang naman to guys. So, lulutang naman yung ating angel. Kita nyo naman. Then, add tayo ng ating mga lukot or creases doon sa ating damit. Alright. So, again, gumamit ako dito ng dress din. Or, ayan. Then, yung ating pinaka-body dyan. Or yung dun sa may torso para mas mukhang maganda yung ating dress. Okay, so ganyan. And then, add ulit ako ng mga creases or ng ating lukot dun sa ating damit. Alright.
And so next, para sa ating head, kailangan natin ng 5 grams. Yes, 5 grams lang. Sobrang liit niya talaga. And then gumamit tayo ng hook para ma-divide or ma-shape natin yung face. At hook ulit para ma-shape natin yung ating maliit at cute na nose. And then gamitin natin yung tip ng ating hook. So, yung hook na to ay si Rart na hook. So, available siya sa Bake It Al. Ayan. And then, open natin yung mouth. Ayan. So, gamit ulit yung hook. Yung kabilang side ng hook. Pwede rin naman kayong gumamit ng dating tools, yung maliit lang na size, para sa kanyang mouth. And then, dito din sa ating eyes, gawa tayo ng eye socket gamit yung ating dating tools, yung pinakamaliit na size. Okay, and then insert natin yung ating eyeball. And then lagay tayo ng black para sa ating iris. Okay. And then dito sa kabilang side. Alright, so kailangan nyo lang pantayin yung ating iris para syempre para maganda yung eyes. Next, prepare tayo ng paint palette or yung ating mixing plate. And then ang ating gel color na black. And then ng brown and white dust. And syempre ng ating vodka. So unahin natin i-paint yung eyeball para mas ma-enhance natin yung white doon sa ating eyes or yung eyeball niya. And then, gamit tayo syempre ng fine brush, as in sobrang fine. And then, i-paint natin yung ating eyeliner and then yung ating eyelashes. Alright? Konting ingat na hindi masira or hindi sumabog yung ating lashes. So, careful tayo sa bawat stroke or sa bawat line ng ating lashes. Lalong-lalo na medyo maliit lang ito. So, kailangan natin ng mas fine na mga lines ng lashes. At syempre, kailangan gumamit tayo ng fine talaga na brush para hindi siya kumalat. Okay, and then, ayun. Then, dito sa ating ilalim ng ating eyes, maglalagay tayo ng line. Alright. And then, next, maglalagay tayo ng ating eyebrows. Alright. And then, dito din sa kabila. So, ang ginamit ko dito ay brown. Syempre. Okay. And then, next, maglalagay naman tayo ng ating eyelid. So, nahihirapan dito yung phone ko na mag-focus kasi nga sobrang liit na siya. Pero I think nakita naman kahit minsan nagbablur siya kasi nga sobrang liit niya na. So, para naman sa ating blush on, so gumamit ako ng skin tone or ng ating pink honey and then ng peach na color. Pero, depende naman kung ano yung gusto nyo na shade para sa ating or para sa blush on na inyong figure. Then, next hair tayo. So, i-shape ko lang siya na parang bell shape na maliit. And then, attach natin siya doon sa likod ng ating head. Yeah, i-place mo lang siya or i-cover mo lang siya doon sa back ng ating head. Ayan. I-workout mo lang hanggang mailagay mo ng maayos yung hair. Depende sa gusto mo na hairstyle niya. Ayan. And then, naglagay ako ng hati dito. At, ayan. Kasi maliit lang ito, kaya kinover ko lang talaga siya. Tapos, adjust na lang siya hanggang sa makuha ko yung gusto ko na hairstyle. Kasi, diba, yung parang, diba yung mga classic na angel na figure, yung hair niya parang maiksi lang. Tapos, medyo kulot-kulot ng konti. Kaya, ganun yung medyo ginawa ko na hindi naman siya sobrang kulot at medyo mahaba ng konti. Pero, ayun nga, hindi siya mahaba yung hair. Tapos, dahil maliit lang siya,
Alright, so add lang ako ng mga texture. Kagaya ng ganito na ginagawa ko. Ayan. Then, so doon ako nag-texture doon sa, niya, sa pinaka-hair niya. Alright, so diba ang liit? So, sobrang liit nito guys. Natutunaw talaga siya sa kamay ko, sa daliri ko. Ayan, but then, ayun nga, natapos ko naman. Alright, so then, that's it. Ayan, so syempre meron tayong pinaka final touch doon sa ating hair. Ayan na, diba? So, lagi nyong titingnan yung dito sa may front ng face na kailangan maganda yung pakalagay ng hair para mas gumanda yung ating face. Alright. Then, ayun, continue lang. Lagay natin ng texture yung ating hair. Ayan. Then, create na tayo ng legs. So, hindi ko pala to na grams. So, tansyahin nyo na lang siya na yung size niya ay enough doon sa proportion ng ating angel. So, ayan lang siya. Then, syempre, position ko rin yung ating paa na para cute or yung ating legs. Right, then, yung ating hands, diba? Yeah, sobrang liit niya na talaga. And then, attach natin siya doon sa dulo ng ating sleeve. Ayan, para ma-create natin yung ating arms. Ayan, so oblong lang siya. Wala talaga siya mga fingers. Alright. Ayan. Okay. Next, para sa ating Christmas balls, nag-create ako or nag-round ako ng mga different colors para sa ating Christmas ball. Ayan. Pero bago ko siya ilagay or bago natin i-attach yung mga Christmas balls doon sa ating Christmas tree, naglagay muna ako ng shade or shinade ko muna yung ating damit at pati yung Christmas tree para mas buhay siya bago ko ilagay yung ating head at yung ating Christmas balls. Then, ayan, lagay lang kayo ng paste and then attach natin yung ating mga Christmas balls. Ayan. And then, alternate nyo lang. So, yeah, para lang kayo naglalagay talaga ng mga Christmas ball sa Christmas tree. So, ayan. And then, attach lang. Attach. Okay. And then, gamit tayo ng toothpick. Or, pwede kayong gumamit dito ng ng tawag doon, ng pasta. Yung pasta na dry. Syempre yung dry. Instead na toothpick para mas safe siya. And then, attach natin yung ating head. So, ayan siya. Alright. Nakalimutan ko pala yung wings. Kaya ito, susunod ko pala. Nakalimutan ko yung wings doon bago ko siya nilagay. Kaya, eto, gumawa na ako ng ating wings and then, in-attach ko na. So, unahin yung ilagay yung wings bago nyo i-attach yung ating head. So, yes! That's for today's tutorial and I hope may natutunan ulit kayo. And don't forget to like and share. Bye! Ingat and God bless!